Kasi dyan, nakalagay doon eh, bawal makipagkuhan sa security officer. Wala daw sila dahil ibang company nila. Sa kanila security lang. Security lang, hindi ka makasa atin sa Pilipinas. Alam lahat. Pagka security guard ka, pati banyo, naglilinis ka. Eh dito, pagka security guard ka, ba't sa inspection mo lang papasok? Sa ngayon lalabas. Mas matalino Pilipinas. Sila may baril. Sabi nga ni Kuya Kurt, may baril sila pero walang bala. Sinabi? Oo. Binuko? Oo, sabi niya, may shotgun sila pero walang bala. Meron silang bala, yung sa revolver naman, may bala sila pero wala silang baril. Sabi ni Kirk? Oo. Meron silang magazine ng pistol pero wala silang bala. Ay, wala silang baril. Oh, sana nga dumating yung papel na sinasabi nila. Ano? Wala. Yung pera? Hindi pera. papel. Papel muna sa telepono lang daw. Hindi na ginawa kay Merla. Sa telepono lang daw. Tapos, ewan ko paano yung birth cert, yung marriage contract. Saka appointment ka. Appointment ka nila kung kailan ka Oh, by phone nga lang daw eh. Kasi yung mga nagtrabaho sa hindi nagtrabaho, yung talagang hindi nagtrabaho na asawa, bibigyan ng 600 ni Kuan. Ni Trump. Yun ang napanood ko eh. Bibigyan na niya 600. Yung kay Biden, medyo kung yung kay Biden, halimbawa, nagtrabaho ko nga, wala kang social security pero may trabaho kang iba. Kung ano yung kalahati ng kinita ng asawa niya, bibigay sa iyo. Kahit nagtrabaho ka o hindi. Sana nga ganun sa akin. Ilang years. Malakba na ako niya. Ha? Nakakuha siya. Ay, hindi niya sinabi kung magkano. Pero nakakuha siya. Sabi nga niya, kalahati na sweldo ng asawa mo, ibibigay sa kaya sa'yo. Sabi niya. Malaki sweldo yata ng asawa niya. Katrabaho nila Kuya Job eh. Pero matagal niya, 2000 ano pa yun eh. 2016 pa ata yun sa kanya. Na wala na siya sa trabaho. Well, tayo 2016 din eh. 2015 ako, ikaw 2016. Hindi, parang mas early, parang 15 years lang siya sa trabaho eh. Dahil siya nag-alaga sa nanay niya. Hindi siya masyadong nagtrabaho. Hindi sa post office. Parang hindi ko nga nakita yun sa post office. 12 or 15 years. Kasi nga, wala mag-aalaga sa nanay niya. Kaya siya tinanong niyong may marriage contract. Sabi ko, naintindihan na niya. Sabi ko, salamat naman. Kasi parang iniisip ko nga yung nung nagkuhan tayo doon sa machine, ang pinuntahan natin benefits at saka retirement and benefits. Kaya siguro yun yung expertise niya. Nung sinasabing hindi ko alam yung Fairness Act na yan. Oo, wag nang kuhan. Wag nang... Sabagay, pwede na yung minivan sabagay sa kanya. Ang gusto talaga niya, motor. mamatay lang siya doon. Hindi, yun ang pang... sa mga pang-takbo-takbo niya. Ayaw niya, nagawa kang wala tapitin mo pag tambayan. Motor na lang daw siya. Talagang gusto nilang motor.
opening eh, kasi nga napangga. Sabi ni Kuwan, sabi ni Mayor, bilhin mo na, ako na magpapagawa. Isang halos top of the line din yun eh. Mitsubishi na brand. DA-17 din yun. DA-17W, ay, DA-17B. Yun yata ang, yun yata ang top
kailangan na petisyonin ko siya o kaya visitor visa. Pwede kayo. Mag-tour kayo mag-anak. Pwede yun. Kay Rochelle kasi, kapilido ko yung initial niya, middle initial niya, kapilido. Kaya nakuha ka. Kung pwede lang kamo, hindi naman kamo. Eto yun, ay nabang. Diba nabang? Pangit. Hindi, naayos naman eh. Ganda, nung i-picture niya sa buhay minivan, maganda. Dahil na naman homeless dito. Dahil na naman homeless dyan, Pabayaan na naman, baka yan eh mag-camping na naman dyan. meron pa rin kupraso yung pinakamungkwan lang nila. Wala na. Sarado na, no? Oh. Baka naman binubuksan sa araw. Wala, close eh. No parking. Buti na lang sinabi ni ano, ni Merla. Na. Yung in-applyan ko. Ako rin nagsabi sa kanya yung tungkol sa property tax eh. Nakakuha daw siya. Tayo, baka na nakuha natin 900 million. 109. 109 na? 109 million. Hirap siguro na may million ko. Sira na siguro utak ko. Ang dami mga 1 million ka, di mo malaman kung anong bibili mo. Lalo ko sa Pilipinas mo ubusin ng $1 million, bali 60 million yun. Kung palagay mo ng 55 million, dami nun. Mahirapan ka magbilang nun.
Makaraos lang isang buong may aabot ako sa isang Pilipinas. Ako? Hindi ako. Kaya abot ka sa akin. Oo. Kasi pagka humingi ka, wala ako inom, hindi magagalit ka na. Ay. Wag ko tayo magpaligoy-ligoy. Kaya tayo nagpapasalamat kay Auntie Claire. Si Auntie Claire ang dahilan ng pagbagsak ng gobyerno ito. Kaya kayong mga NBI na nanonood dyan, sa cyber group ng NBI, Dearborn. Aba, may tram pala doon sa ilalim. Yung Ah, yun ay gusto papuntang magpabagsak Bellevue. ng gobyerno. Oo. Hindi, parang Naandyan sarado sa yung mga Malacanang, bintana. yung nagpapabagsak Hindi, sa yun gobyerno. yung papuntang Bellevue. Si Auntie Claire yun. Siya yung mismong dahilan kung bakit bumabagsak ang rating ni Marcos. Wala nang iba. At sigurado ko, ang mga taga-NBI, matatalino yan. Hindi naman buko yan, mga respetado yan, mga profesional yan. Ewan ko lang doon sa leader nila, ha? Doon sa director nila, dili ko lang alam. Pero the rest of the NBI, yung mga professional, yung mga career dyan sa NBI, ay matatalino yan. Alam naman nila kung sino talaga nagpapabagsak sa gobyernong ito. Hindi si Baste, hindi si Defensor, hindi si Diviste, hindi yung iba pang mga congressman, hindi si Simpson. Ang nagpapabagsak ng gobyernong ito, walang iba kundi si Auntie Claire. Yung kanyang estilo ng pagbanat sa mga Duterte na kaysa na nakakatulong ay nakakatuwa. Alam no, kayo mga NBI, makinig kayo ha. Dahil gutom lang ang inaabot ng bawat Pilipino. At ang masakit dyan ay idinidikdik pa nila. Para bagang iniwan ka ng jowa mo, yung kunwari yung jowa mo na iniwan ka, iniputan ka. Alam ko yan, iniputan tayo dati. Kesa na sabihin mo, okay lang yan, makitahanap ka ng para sa'yo. Okay lang yan. Hindi. Ano ginagawa? Kapag pinapakita pa sa iyo, itong pinalik Daan ka sa di ba? Ha? Daan ka sa Pinalik MLT. ko, mas mayaman. Bago daw. Ginagawa ng gobyerno ito. Hindi na ba na naghihirap na tayo ng mga Pilipino, pero ano pinapakita sa atin? Dumping ka. Jogging. Para ba nagdidikdik pa? At hindi lang yun ha, Pumunta naman. nandito pa sila. Ay, hindi. Eh hindi naman yun ang gusto nating makita. Ang gusto nating makita ay ang gobyernong gumagalaw. Gobyernong nagtatrabaho. Gobyernong bilis kilos. Hindi eh. Puro kabagalan. Magbibigay man ng konting trabaho eh para bagang palubag loob lang. Magtatanggalin yung excise tax pero sa LPG lang. Para bagang ito okay na sa inyo yan, ito pa sa inyo okay na yan, patutuwa na kayo dyan para naman kasi kayo mga tanga eh. Para bagang ginaganon tayo ng gobyerno, ito okay na yan, patuwa na kayo dyan, bababa na LPG. Eto, tingnan natin si Marcos at tingnan natin kung gaano naging lalong naging
Inabagaan niya ito sa privacy law at sa kanilang mga karapatan. Naghain si Carpio ng 26 na pahinang petisyon Dami, na may kasamang aplikasyon para sa temporary restraining order at writ of preliminary injunction. Sa May lawyer din pala ang asawa. dito ng mga abogado na kasabina na inilabas sa Paris Barrel na nagtutuloy sa pag-iay at returning to the bago niya at magsumite ng mga kopya ng mga tax returns na pag-aari ng business debt at ang iba pang mga negosyo tayo sa kanya kinapos na malawak. Dahil ang sinalaman ang pamamungkulan ni Duterte noong June 30, 2022. Partikular na hindi nag-apyo sa korte na magabas ng 72 oras. PRO at 20 araw nagkaroon ng hindi at pagtrabaho sa House Justice Committee na ipatupad at sumunod sa sakina na Daring homeless dyan, ha? 31-20. Martin Luther King. Iginit po sa petisyon ang mga tax returns Saka Hanford. Daming homeless. sa club ang Equal Protection Clause. Tinukoy rin ni Carpio ang Section 2702 ng Tax Reform Act na nagpapataw ng pasama o pag-usang kriminal sa sinong opisyal o empleyado ng DNR na illegal na nagpapasok o naglalakad ng anong record practice. Sabi ko sa may yata tayong tren. Hindi ni Carpio sa korte na pag-ibig ng criminal Nakaraan na. ang kaso. Di pagbawal ang pagsulat ng pagkakataon o implementasyon sa pina na may Petsa March 2026. Di po isa ang sa pina na may Petsa March 2026. Definitely kami po pagbawal sa pagkakataon ng pagkakataon ng pagsulat sa pina. Iligtahan ng tukod sa pagkakataon ng maaaring pagkakataon ng epekto ang anumang dokumento, record, papel, impormasyon, datos, at iwan ng Iniitin po ni Carpio na sa petisyon at hindi pwede ilabas sa mga tax returns na wala siya para sa mga salamat sa at sa pag-uusap ng wage coalition na ginagawa ng linggo, Ikaw ba, papayag ka bang ano? kunin. Kunin na yung income tax. Ano sabi mo? Mahihiya pa tayo dito. Oy, paalala ha, kailangan na po mag-file ha. April 15. Ah, paalala po sa akin. Siyempre, namutla ako nung kinumpute ng aking, Ako din. ng aking accountant, yung kailangan. Mga tren. Papuntang Federal Way na ngayon yan, ha? Layo na ng biyahe nila. Pink. Minor, yellow. Linwood to Federal Way na, layo na. Tapos Redmond. Susunod yan hanggang Olympia na. Yun, tama, Federal Way. Hanggang 320. Tapos sa Linwood. Baka isang oras na yung biyahe na yun. Ay, nag-stop pa. Kung bayaran. Oh. Partial pa lang daw yun. Kailangan May mo susunod bayar. pa daw. Oo. Sabi ko, wala namang problema. Like all Filipinos, hindi ko may pain. Basta nakikita natin Pasalubong, sa Linwood. ginagamit, di ba? Eh, nakikita natin na lalaki. Ating bisita kayo umaga.
ano? Ni Vega. Yung babae ni Danny. Ano na namin Milyon na yun. Nung araw, walang gustong tumira dito sa Martin Luther King. Sa Rainier. Oras! Alas 9:10 na po ng umaga. Alam na sa dami po ng oras natin sa gadgets at computers, mas nakapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Okay, oras niyo po ng paumanhin si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla para sa mga pagkakamali sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, partikular na po ang kampanya laban sa mga nakatimo at mga walang damit at itaas na lalaki sa lansangan. Partikular na ang nilong ang paumanhin si Secretary Remulla sa isang lalaki sa mga Bishop Hills sa Mandaluyong nasinita at pinatawan ng multa dahil sa hindi pagsusuot ng damit pag-itaas habang naghahalo ng semento sa harap ng kanyang bahay. matagal password. Mayaman ako. Baka kung saan sa ako umutang ha. Ano, utangin ko. Ayun o, yung halaman. Okay naman. Yung green. Mataas yung mga bulok. Ginabi na rin tayo. Yung na-apply niyo po last year before nga the Middle East crisis. Pwede pa po tumaas pa more than 20% depending on the discretion po of the school owner. Ganun po ba? No, no. My point is hindi na nga po may takas. Wala na. Na-apply ng schools natin, hindi na. And it's Okay. actually not actually 20% po ang mataas po. Oo. Hindi pa 20%. Ay, yung garaya ginawa simbahan. Mataas na yung 5%. Siguro yung bahay, yun ang ginawang bahay ng pastor. So, attorney, ito, no, kanina you said na, no, yung mga ginawa po niyo ito, nakita po kami na humihingi po, ay yung update po, no, ng DepEd po approves na yung 24,000 annual subsidy po for private school teachers, inaprubahan na daw last year. Ah, hindi, Ano ba yun ay, dati. napatupad Yan ako nauupo pagka nagbibisikleta ako sa 24,000 harap. annual subsidy for private school teachers. Yeah, Every yung upo na private yan. School teacher eh. will get an additional 24,000. Ito talaga wala. Subsidy pa. Ito po yung teacher salary subsidy. Malamang ito po yung tinutukoy dyan. Yung teacher salary subsidy po ay ito pa ay mga teachers sa junior high school na nagtuturo po sa mga schools na nag-implement po ng ating education service to yung government subsidy para sa mga estudyante po. So yung mga schools na yung mga teachers sa ESC schools, sila po ay meron teacher salary subsidy. Yan po ay 18.5. I think hindi ako nagkakamali. Hindi po ito. Pero hindi meron po pa ito rin para sa, bangko hindi sa po ito labas. dahil sa Ay, yung crisis ATM lang. ngayon or any. Meron din No po subsidy Kings. government sa mga teachers po natin. Mass rally. 24,000. 28. ah. Goes directly to the teacher, not to the school. Recently, mahirap I think usually through the schools. But of course, Ganda na ito. Eskulahan. Ito yung dati sa ating funeral. Starbucks. We're currently expecting for the discipline school year, mapapuli implement na po ang blended learning regardless of the outcome
Detective, cookie, checker, chess. Ayun. Yun. Detective, cookie, chess, park. Matay siguro dyan yun.